araw ng tag-init, noong July 18, 2024, sa Trescott Drive, Tallahassee, Florida, isang nakakagulantang na krimen ang naganap. Walang kalaban-labang binaril sa sarili mismo nitong kotse sa kanyang driveway. Si Dan Markel, isang respetadong professor sa Florida State University. Ang pangunahing sospek ang dati nitong karelasyong si Catherine Magbanua. Hinihinalang, planado ang pagpatay kay Dan Markel. Mapatunayan kaya ng otoridad ang tunay na may sala? Samahan niyo kami muli sa isa na namang true crime story. Ang kwento ng matamis na pag-iibigan na humantong sa hiwalayan at kalaunan ay sa sementeryo. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ipinanganak si Dan Eric Markel noong October 9, 1972 sa Montreal. Pero lumaki siya sa Toronto kasama ang kanyang kapatid. Ang kanyang mga magulang kilala bilang Ruth at Phil. Ayon sa libro na sinulat ng kanyang ina, si Dan, mula noong bata pa, ay talagang likas na maliksi at matalino. Nung 4 na taong gulang pa lang siya, may pagkakataon na nawala siya sa loob ng isang mall. Pero kamangha-manghang, nakahanap ito ng paraan para tawagan ang kanyang ina sa pamamagitan ng isang kiosk at sabihin kung nasaan siya sa loob ng mall. Pagkatapos niyang makagraduate ng high school, straight to Harvard University siya. Doon siya nag-major sa politics at philosophy at graduate bilang isang magna cum laude. Dahil sa malalim na pagpapahalaga ng kanyang pamilya sa kanilang pananampalatayang Hudyo, si Dan ay nagpunta sa Israel. Doon, nag-aral siya sa Hebrew University of Jerusalem at pagkatapos, nagpatuloy siya sa Emmanuel College, Cambridge para sa kanyang master's degree sa political theory. Hindi lang siya doon na estudyante, isa rin siya sa mga sumulat ng aklat na Privilege or Punish, Criminal Justice and the Challenge of Family Ties noong 2009. Hindi lang siya estudyante at manunulat, isa rin siya sa mga nagtatag ng blog na nagtatampok ng mga batas about sa death penalty, civil rights, at mga batas na nauugnay sa sports. Hindi nagtagal, agad siyang natanggap sa trabaho bilang law clerk sa opisina ng isang judge sa United States Court of Appeals para sa 9th Circuit. Pagkatapos ng kanyang stint bilang law clerk, nagtrabaho siya bilang isang associate sa isang law firm sa Washington, D.C. na nakatuon sa criminal defense. At habang nandito siya sa DC, nakilala niya ang magandang si Wendy Adelson sa JDate, isang dating app para sa mga Jewish. Si Wendy, galing sa isang marangyang pamilya na kilala sa kanilang negosyo, ay agad na nagpatibok ng kanyang puso. Siya ay pinanganak sa Florida noong April 22, 1979. Ang kanyang ama ay isang dentista at ang kanyang ina naman ay dating guro. May 2 siyang kapatid na lalaki, si Rob, isang doktor, at si Charlie, isang orthodontist na nagtatrabaho sa opisina ng kanilang ama. Si Wendy ay isang abogado na nagtapos sa University of Cambridge. Nang magkakilala sila, agad silang nagkagustuhan dahil sa kanilang maraming pagkakapareho. Pareho silang Hudyo, mula sa marangyang mga pamilya, may mga magagandang trabaho at pareho silang edukado. Dahil dito, nahulog ang loob ni Dan kay Wendy na nagtulak sa kanya na iwan ang kanyang trabaho sa law firm sa Washington, D.C. at lumipat sa Florida upang mapalapit kay Wendy. Ang Florida State University ay nag-alok kay Dan ng isang posisyon bilang law professor. Hindi nagtagal, nag-propose si Dan kay Wendy at agad silang nagsimula sa paghahanda para sa kanilang kasal. Si Dan ay may malalim na paniniwala sa Jewish law, kabilang na dito ang pagkain ng tinatawag na kosher food. Sa diet na ito, pili lang ang mga karne na maaring kainin. Kailangan ito ay mula sa mga hayop na may split hooves tulad ng baka, tupa at kambing. Hindi rin sila pinapayagan na kumain ng karne mula sa baboy at mga shellfish. Hindi gaanong kasama ang pamilya ni Dan, ang mga Markel, sa pagpaplano ng mga detalye ng kasal nila. Ang tanging hiling ni Dan at ng kanyang pamilya mula kay Wendy at sa kanyang pamilya na nag-aasikaso ng kasal
ay ang mga pagkain na ihahain dapat ay kosher. Naganap ang kanilang kasal noong February 26, 2006. Sa pagkadismaya ni Dan, natuklasan niya na may mga cheese at karne sa mga pagkain na inihain ng caterers. Dahil dito, agad na umalis ang kanilang rabay pagkatapos ng seremonya at hindi na dumalo sa reception. May mga pagkakataon pa na kailangan tumakbo si Dan sa kanyang mga kaibigan na kumakain para pigilan sila na kumain ng mga pagkain na inihanda dahil hindi ito kosher. Ang pangyayaring iyon sa kanilang kasal ay nagdulot ng tensyon sa relasyon ni Dan sa pamilya ni Wendy. Sa kanyang pananaw, hindi niya naramdaman ang respeto mula sa kanila patungkol sa kanyang mga paniniwala at tradisyon. Sa kabila nito, nagpatuloy ang buhay nila kasama ang kanilang dalawang anak at nagdesisyon silang lumipat sa Tallahassee, Florida. Dito rin, nagkaroon ng posisyon si Wendy sa parehong universidad kung saan nagtuturo si Dan. Subalit, sa paglipas ng panahon, nagbago ang init ng kanilang pagmamahalan. Naging malamig ito dahil sa mga sama ng loob ni Wendy. Ayon sa isang kaibigan niya, bagamat abogado si Wendy, ramdam niya ang pagmamaliit mula sa kanyang asawa na si Dan. Sa gitna ng mga ito, nagsulat si Wendy ng isang libro na may pamagat na This is Our Story. Ang aklat na kanyang isinulat ay umikot sa kwento ng dalawang immigrants na naloko ng kanilang mga recruiters. Subalit, hindi ito masyadong nagustuhan ng mga nakabasa dahil sa tingin nila, hinahalo ni Wendy ang mga personal na issue at problema nila ng kanyang asawa sa kanyang pagsusulat. Isa sa mga ikinasasama ng loob ni Wendy ay ang hindi pagbabasa ng kanyang asawa sa aklat na kanyang isinulat. Noong September 2012, habang nasa isang business trip si Dan, tumawag si Wendy para sabihin na nais na niyang makipaghiwalay. Agad na nag-book ng flight, pabalik si Dan. Ngunit nang makarating siya sa kanilang bahay, halos wala na ang mga gamit sa loob nito. Nawala na rin ang normal na ingay na ginagawa ng kanyang mga anak at sa kanilang kama, natagpuan niya ang mga divorce papers. Nalaman din ni Dan na naglipat ng malaking halaga ng pera si Wendy mula sa kanilang savings account at kinuha rin nito ang isang diamond ring na minana niya mula sa kanyang tiyuhin. Sa puntong ito, tuluyan ng gumuho ang kanilang dating maayos na pagsasama. Matapos mag-file ng divorce ni Wendy, gumawa siya ng isang podcast kung saan ibinahagi niya ang lahat ng kanyang mga problema tungkol sa kanyang asawa at sa kanilang pagsasama. Saad niya, ang aming kasal ay unti-unting naglaho matapos dumating ang mga bata dahil sa pakiramdam ng kalungkutan na kasal ka sa isang taong hindi ka tinitingnan na kapantay niya. Sa loob ng isang taon, sinikap ni Dan na muling makuha ang puso ni Wendy at maibalik ang kanilang pamilya. Ginawa ni Dan ang lahat para muling makuha ang puso ni Wendy. May isang beses pa nga na binilhan niya ito ng bulaklak at lumuhod para hilingin na makipagbalikan. Ngunit matigas ang loob ni Wendy at sinabi niya ng harapan kay Dan na hindi na siya makikipagbalikan dito. Ang kahihiyan, sama ng loob at galit ay nag-udyok kay Dan na bantaan si Wendy na gagawin niya ang lahat para hindi na nito makita ang kanilang mga anak. At siniguro niya na mauubos ang pera ni Wendy sa pagbabayad sa mga abogado dahil gagawin niya ang lahat upang makuha ang buong karapatan sa kanilang mga anak. Dito na nag-umpisa ang kanilang magulo at masalimuot na proseso ng diborsyo. Sa takot sa banta ni Dan, gumawa ng unang hakbang si Wendy at nag-file siya ng motion sa korte para ilipat ang kanilang mga anak sa isang lugar na malapit sa kanyang mga magulang. Pero hindi pumayag si Dan at nag-file agad dito ng motion. Ang judge na nag-review sa kanilang kaso ay pumayag sa split custody pero hindi niya pinayagan ang request ni Wendy na mailipat ang mga bata malapit sa bahay ng kanyang mga magulang. Habang nasa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, hindi masaya si Donna, ang ina ni Wendy, sa desisyon ng hukom. Sa kabila ng pangit na proseso, naging opisyal na ang kanilang diborsyo noong 2013, ngunit patuloy pa rin ang matinding pagtatalo nila kung sino ang makakakuha ng buong karapatan sa kanilang mga anak. Ayon sa mga malapit kay Dan, malalim ang galit ni Donna sa kanyang manugang dahil sa ginawa nito sa kanyang anak.
Madalas na mag-email si Donna kay Wendy tungkol sa mga strategiya na dapat niyang gawin para pukawin o galitin si Dan, na posibleng magresulta sa mga aksyon na magpapawalang kwalipika sa kanya sa labanan sa karapatan sa mga bata. Sa isa sa mga emails ni Donna kay Wendy, iminungkahi niya na dapat nilang i-convert sa Roman Catholic ang kanilang dalawang anak para asarin si Dan. Ilang buwan at taon ang lumipas, at kahit nasa gitna pa rin sila ng kanilang magulong labanan para sa karapatan sa mga anak, tila pareho na silang nagmo-move on. Si Wendy, ipinakilala ng kanyang mga kaibigan sa isang propesor na nagngangalang Jeffrey Lacasse at nagsimula siyang makipag-date dito. Samantala, si Dan ay mayroon na ring bagong kasintahan. Nagpatuloy si Dan sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Nagpunta siya sa gym at umuwi sa kanyang bahay bandang alas 11 ng umaga. Habang nasa garahe siya at kausap ang kanyang kaibigan sa telepono, napansin niyang may isang sasakyan na pumapasok sa kanyang driveway. At pagkalipas ng ilang segundo, ang tanging narinig na lamang ng kanyang kaibigan mula sa telepono ay ang dalawang putok ng baril at ang ungol na nagmumula kay Dan. Agad na dinala sa ospital si Dan at tinawagan ng mga pulis si Wendy para ipaalam ang nangyari sa kanyang dating asawa. Sinabihan nila si Wendy na pumunta sa istasyon ng pulis at tulad ng karaniwang proseso, kinuha ng mga investigador ang kanyang cellphone, ID, fingerprints at kumuha rin sila ng mga litrato niya. Subalit, hindi na nagtagal si Dan at namatay ito sa ospital noong madaling araw ng July 19, 2014 sa gulang na 41. Sinimulan ng mga pulis ang kanilang investigasyon at tinalakay ang iba't ibang mga posibilidad. Maaaring ang sospek ay isang estudyanteng may galit kay Dan o baka isang insidente ng road rage. Hindi rin nila isinasantabi na ang motibo sa pagpatay kay Dan ay maaaring konektado sa kanyang personal na issue tungkol sa karapatan sa kanilang mga anak. Kaya't muling tinawag nila si Wendy para sa isa pang interview. Dito niya ibinahagi, ipinahayag at dinetalye ang kanilang mga problema noong sila'y mag-asawa pa. Dito rin niya nabanggit na dapat suriin ng mga investigador ang kanyang bagong kasintahan na si Jeff. Kaya't inanyayahang pumunta sa istasyon ng pulis si Jeff noong July 24, 2014 para sa pagtatanong. Ngunit mariing itinanggi ni Jeff na may kinalaman siya sa insidente dahil mayroon siyang matibay na alibay. Matapos suriin ng mga pulis ang kanyang alibay, napatunayan na malayo siya sa lugar ng krimen nang ito'y mangyari. Ngunit sa parehong interview, itinuro ni Jeff na posible na may kinalaman ang ina at kapatid ni Wendy sa nangyari kay Dan. Ayon sa kanya, ang dalawang ito ay desperado na mabalik si Wendy at ang kanyang dalawang anak sa Miami, at si Dan ang tanging hadlang sa kanilang plano. Dagdag pa niya, tila isang obsesyon na para sa ina at kapatid ni Wendy ang magalit sa propesor. Katulad ng kanyang plano, pagkatapos ng pagkamatay ni Dan, tumira si Wendy sa bahay ng kanyang mga magulang sa Tallahassee. Subalit, paglipas ng isang taon, bumukod siya at lumipat sa Miami kasama ang kanyang dalawang anak. Bumalik siya sa kanyang normal na pamumuhay bilang isang ina at isang clerk para sa isang bilyonaryo sa Florida. Sa kabilang banda, hinimay ng mga investigador ang lahat ng mga nakuhang larawan mula sa surveillance camera bago ang pagkamatay ni Dan. Ayon sa CCTV noong July 18, umalis si Dan sa gym at mayroong isang sasakyan na tila sumusunod sa kanya. Isang sasakyan na kapareho ng description na ibinigay ng kapitbahay ni Dan. Subalit, maliban sa impormasyong ito, hindi na masyadong umusad ang kaso. Samantala, ang pamilya ni Dan ay patuloy na umaasa na ang mga pulisya ay madakip at mahuli na ang mga may sala. Matapos lumipas ang isang taon, tila isa na lamang cold case ang kaso ng pagkamatay kay Dan. Ngunit isang araw, may isang masugid na investigador na nakakita ng isang malaking break. Sa loob ng isang taon ng kanyang pagsusuri sa mga CCTV footage, natuklasan niya ang isang kuha mula sa CCTV ng isang bus na nakakita sa isang Prius.
Agad nilang hinanap ang record ng sasakyan at natagpuan nila ito sa isang garahe ng car rental agency sa Miami. Ayon sa talaan ng car rental agency, ang sasakyan ay nirentahan ng dalawang lalaki na sina Luis Rivera at Sigfredo Garcia. Sinuri nila ang background ng dalawang ito at natuklasan nila na si Luis Rivera ay isang leader ng isang sikat na gang sa Miami. Samantalang si Sigfredo, bagaman hindi kasapi ng gang, ay naaresto na ng 22 times. Ayon sa mga talaan ng kanilang tawag sa telepono, ang dalawa ay naglakbay mula Miami patungong Tallahassee. Si Catherine, o mas kilala sa tawag na Katie, ay isang Pilipinang ipinanganak at pinalaki ng kanyang mga magulang sa Estados Unidos. Ang kanyang mga magulang ay nag-migrate mula sa Pilipinas at bilang mga imigrante sa isang banyagang bansa, nagsumikap sila upang mabigyan si Katie ng magandang kinabukasan. Nagtrabaho si Katie sa isang bar bilang isang bartender at kung minsan ay sa mga ospital. Noong July 14, 2014, ang kanilang mga cellphone ay nag-register sa isang cell tower na malapit lamang sa gym ni Dan. Agad na inaresto ng mga autoridad ang dalawang lalaki. Ngunit hindi pa rin malinaw sa mga investigador kung ano ang kanilang koneksyon kay Dan. Hindi ito nalinaw hanggang sa ma-inspect ng FBI ang lahat ng mga tahanan ng mga miyembro ng pamilya ni Wendy. Sa pag-inspect na ito, napansin nila na isang babae ang palaging pumapasok sa bahay ng kapatid ni Wendy na si Charlie. Ang babaeng ito ay kinilala bilang si Katie. Si Katie at Sigfredo Garcia ay may dalawang anak. Sa proseso ng investigasyon, lumabas na kilala ni Katie ang pamilya Adelson, ang pamilya ni Wendy. Sa mahabang panahon ng pagmamanman ng FBI, natuklasan nila na mula 2013 hanggang 2015, naging magkasintahan pala sina Katie at Charlie. Sa mga talaan, nakita rin nila na ilang linggo bago ang pagpatay kay Dan, may mga transaksyon na kung saan tumatanggap ng sahod si Katie mula sa ina ni Wendy na si Donna, kahit hindi siya opisyal na empleyado ng pamilya. Hindi tumigil ang mga investigador sa pagsusuri sa bawat kilos ni Katie, pati na rin ang kanyang cellphone na may wiretap upang makakuha ng malakas na ebidensya na may kasabuatan si Katie. Ang dalawang hitman at ang pamilya ni Wendy nag-set up ang FBI ng isang operasyon. Sa isang video, ibinigay ng undercover FBI agent kay Donna ang isang papel na naglalaman ng kanyang cellphone number. Tumawag si Donna rito matapos ang kanilang pag-uusap. Sumunod, tinawagan ni Donna ang kanyang anak na si Charlie, na siya namang tumawag kay Katie upang malaman kung sino ang nanggugulo sa kanyang ina. Sa kabila ng kahirapan, napatunayan ng piskalya na may kinalaman ang pamilya ni Wendy sa pagpatay kay Dan, nagpasya silang ituloy ang kaso laban kay Luis, Sigfredo at Katie. Bago pa man magsimula ang paglilitis, tinanggap ni Luis Rivera ang plea agreement na inialok sa kanya ng piskalya. Sa kanyang pag-amin at pagtukoy sa mastermind, bibigyan siya ng sentensyang 19 na taon sa kulungan. Sa korte, inamin niya na inalok sila ng $100,000 or 5.5 million pesos para patayin si Dan. Nakulong si Sigfredo ng habang buhay, samantalang si Luis naman ay makukulong ng 19 na taon. Sa kaso ni Katie, nagresulta ito sa mistrial kaya hindi siya nakulong. Muling humarap si Katie sa korte para sa ikalawang pagkakataon upang harapin ang mga kaso na isinampa laban sa kanya noong May 27, 2022. Dito niya inamin na habang siya ay may relasyon kay Charlie, mayroon pa rin siyang relasyon sa ama ng kanyang mga anak na si Sigfredo. Ipinahayag niya ang kanyang pagtanggi na may kinalaman siya sa pagpatay at pinipilit ng kanyang abogado na hindi siya isang mamamatay tao, kundi nagkamali lamang siya sa kanyang mga piniling karelasyon. Pagkatapos ng 8 oras ng pagdedeliberasyon, humagulgol si Katie habang binabasa ang hatol ng mga hurado. Hinatulan siya ng guilty at sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa first-degree murder. Dagdagan pa ang kanyang parusa ng karagdagang 60 years dahil sa conspiracy to commit murder pagkatapos magbigay ng victim impact statement ang pamilya ni Dan. Ayon sa isang artikulo na nabasa ko mula sa Tallahassee Democrat, si Charlie, ang kapatid ni Wendy, ay nakakulong mag-isa mula nang siya ay maaresto.
Ito ay bilang pag-iingat dahil sa mataas na profile ng kaso. Ang kanyang pagka-aresto noong April 2022 ay dulot ng probable cause at maraming ebidensya na nagpapahiwatig na may kinalaman siya sa pagpatay kay Dan.